Grabe naman tong barangay hall na ito. Talagang sinagad ang bangketa. Masikip na nga yung kalye dito. Dumagdag pa itong barangay hall na ito. Nakitang kita nyo naman, sagad na sagad ang bangketa. At halos wala nang madaanan ang mga taong naglalakad dito. Ito lang po yan sa Masangkay Street, Tondo, Manila, kung saan napaka-busy at matao ng lugar na ito. Isang mapagpala at magandang araw po sa ating lahat, mga kababayan ko, mga batang Maynila. Ngayon po ay dadaanan natin itong kahabaan ng Masangkay Street dito po sa Tondo, Maynila, kung saan ay napaka-busy ho ng lugar na ito. Sobrang dami ng mga establishmento, ng mga tao po, ng mga sasakyan. Dahil sa pagkakaalam ko ay may ospital dito, may eskwelahan at marami pa hong iba. Sa sobrang sikip nga po ng kalye na ito, minsan ay halos hindi na makausad ang mga sasakyan dito. At napansin ko rin na nakikipagsabayan yung mga tao sa mga sasakyan dahil yung ibang bahagi po ng bangketa rito ay sadya namang sinakop po talaga ng mga istruktura na ipapakita ko sa inyo ngayon. Sa bandang kanan natin makikita nyo isang maliit na barangay hall na siyang nasa mismong bangketa ho, at yung iba naman ay yung halaman ay nasa mismong pangkalsada. Dito naman sa bandang kaliwa natin, isang napakalaking barangay hall din ho ang nakalagay sa mismong bangketa, to the point na wala nang madaanan yung mga tao sa kalsada na mismo. Although naglagay naman sila ng mga safety fence na siyang pwedeng daanan ng tao, pero maling-mali pa rin po dahil ito ay nakakaabala din naman sa mga sasakyan. Kung yung mapapansin sa lugar po na to ay masikip ang kalye dahil nga po sa kabila ang mga parking. Two-way po ang kalye na ito, pero parang one way na lang kung tutuusin dahil nga sa sobrang sikip. Dahil kung inyo nakikita naman talaga ay parking dito, parking doon po, no, magkabila ang kalsada. Dito lang po yan sa Masangkay Street, Tondo, Manila. Kaya ganun na lamang po ang pagpupursigi ng gobyerno ng Maynila na linisin, alisin ang lahat ng mga obstruction sa bangketa maging sa kalsada. Dahil nga po ang Maynila, kung inyong napapansin, ngayon po ay sunod-sunod yung mga nangyayaring sunog na sana po ay wag namang mangyari sa mga susunod na panahon. Ganun, kaya nga po pinupursigi ni Mayor Isko na maging malinis, maayos, maluwag ang bawat kalye, ang bawat bangketa, na kung saan ay madaling magkakaroon ng daanan ang mga tao in case of an emergency. Lalong-lalo na yung mga sasakyan, yung mga fire truck, yung mga ambulance na madaling makaresponde sa lugar na may sunog. Dahil nga po, alam nyo naman ang nangyari dito sa Maynila, talaga namang sobrang sikip, napakadaming sasakyan, napakaraming establishmento, napakaraming tao. Katulad ng ipapakita ko po sa inyo ngayon dito sa Aroma Tondo. Kung niyo pong matatandaan, itong nakaraan linggo nga lang ay nilamon ng sunog itong napakalaking bahagi po ng Aroma Tondo, na kung saan ay marami po ang naapektuhang pamilya, mga bahay, mga negosyo. At yan nga po yung dahilan kung bakit talagang pilit na inaayos ni Mayor Isko ang Maynila, ang mga obstruction sa mga bangketa, sa mga kalsada. Dahil kapag nangyari po ang isang emergency katulad yan, mahihirapan na makapasok ang mga ambulansya, makahihirapan na maapula ang mga sunog. At yun po ang gustong iwasan kahit sino naman po, no, ay maging maayos ang bawat isa. Kung magkaroon man ng ganun sakuna ay madaling maapula. So yun lang po, no, ang isa sa mga dahilan kung talagang bakit bawal na bawal ang pagtatayo ng mga establishmento sa kalsada, lalong-lalo na sa bangketa. Ang video po na ito ay ginawa upang hindi makasira ng isang barangay, ng isang lugar, ng tao pa man, kundi maging aware po ang lahat sa mga susunod na araw, linggo, buwan, taon, na bawal po talaga ang magpatayo ng mga gusali o kahit na anong istruktura, bahay, tindahan, barangay hall sa bangketa, at yung iba nga ay sinasako pa ang kalsada. Yun lamang po, at maraming salamat. Lagi po tayo mag-ingat, mga kababayan ko. Stay safe, God bless po, at Manila God first.